Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa araw ng February 27, 2026. Sa pagsapit ng umagang ito ng February 27, mararamdaman mo ang isang kakaibang daloy ng kaisipan na magtutulak sa iyo na tingnan ang iyong buhay mula sa isang mas mataas at mas malawak na perspektibo upang makita ang mga pattern na dati ay hindi mo napapansin. Ang enerhiya ng araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang iyong pagiging kakaiba at huwag matakot na lumabas sa mga nakasanayang tradisyon na tila pumipigil sa iyong pag-unlad bilang isang malayang individual na may sariling paninindigan. Gamitin ang panahong ito upang pagnilayan ang iyong mga mithiin at kung paano mo magagamit ang iyong talino upang makalikha ng positibong epekto sa iyong komunidad nang hindi isinasakripisyo ang iyong sariling pagkatao at kalayaan sa pagpapasya. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon upang ipakita ang iyong makabagong paraan ng paglutas sa mga lumang problema na tila wala ng lunas para sa iba. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong abilidad na makakita ng mga oportunidad sa gitna ng pagbabago, at ang iyong kakayahan na manatiling matatag sa iyong mga ideya ay magreresulta sa isang mas mataas na antas ng pagkilala mula sa iyong mga kasamahan sa organisasyon. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga pananaw sa mga pagpupulong dahil ang iyong kakaibang diskarte ay sadyang kailangan upang mapabilis ang produksyon at mapaganda ang kalidad ng inyong mga pinaghihirapang proyekto at plano. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga gastusin na may kinalaman sa teknolohiya o mga bagong kagamitan upang masiguro na ang bawat sentimo na iyong inilalabas ay mayroong malaking ambag sa iyong produktibidad. Maaaring may lumitaw na pagkakataon para sa isang hindi inaasahang paraan ng pagkita o isang proyektong freelance na magbibigay sa iyo ng karagdagang seguridad sa yaman para sa mga susunod na buwan na darating. Ang pagiging masinop sa iyong mga transaksyon at ang pag-iwas sa pagpapadala sa mga makabagong uso na wala namang pangmatagalang halaga ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan, kaya manatiling disiplinado at huwag magpadala sa bugso ng damdamin. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng intelektwal na koneksyon, kung saan ang pakikipagpalitan ng mga kaisipan at ideya ay mas magpapatibay sa inyong pagsasama kaysa sa anumang material na bagay na maaari mong ibigay sa iyong kapareha. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanilang mga pangarap at ang pagbibigay ng sapat na espasyo para sa kanilang sariling paglago ay lalong maglalapit sa inyong mga puso sa isa't isa ng may sapat na respeto at pag-unawa. Para sa mga naghahanap pa ng katuwang, ang iyong pagiging orihinal at ang iyong talino ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may malalim na pananaw at bukas na kaisipan sa lahat ng bagay. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong sirkulasyon at sa iyong mga binti na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa matagal na pananatili sa isang posisyon o sobrang trabaho. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na paggalaw at nutrisyon mula sa mga natural na pagkain. Kaya iwasan ang labis na pag-inom ng mga inuming may caffeine o asukal upang mapanatili ang iyong sigla at ang iyong magandang pakiramdam sa bawat hakbang mo. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyo gaya ng paglalakad ng mabilis o paglangoy ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong enerhiya sa iyong kalamnan at mapalitan ito ng sariwang lakas na magpapanatili sa iyong kalusugan. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang tagapayo na may kakaibang pananaw ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na nahaharap sa mga problemang nangangailangan ng labas sa kahon na solusyon at mahinahong gabay. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa isang isyong may kinalaman sa hustisya o pagkakapantay-pantay. At ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing malaking tulong upang makita niya ang tamang direksyon na dapat tahakin ng may sapat na katuwiran. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipagpalitan ng kaisipan ay nagdadala ng bagong aral na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang tao. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa digital na sining, pagsasaayos ng iyong mga gadget, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa makabagong panahon at kaayusan. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan, bagkus ay subukan ang mga eksperimento na magpapakita ng iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang kalidad ng iyong mga ginagawa para sa iyong sariling kasiyahan at pakinabang.
Ang pagbuo ng isang bagay na matibay at may malaking tulong sa iyong pang-araw-araw na buhay ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan, kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya sa maghapon. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging bukas sa pagbabago upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng pagkakaiba sa opinyon tungkol sa mga makabagong paraan ng pamumuhay. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng bahay, kaya ang paglalaan ng oras para sa isang makabuluhang pag-uusap tungkol sa inyong mga planong pangpamilya ay lalong maglalapit sa inyong lahat sa kabila ng inyong mga kanya-kanyang hilig. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkakamali ng iba at maging isang gabay na laging handang makinig sa mga bagong ideya, dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng tahanan ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad o ang pagkuha ng isang bagong kasanayan na magpapataas ng iyong halaga sa kasalukuyang panahon. Kung may nararamdaman kang udyok na baguhin ang iyong kapaligiran upang maging mas produktibo at inspirasyon, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagiging moderno at kaayusan. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga limitasyon ng nakaraan ang humadlang sa iyong pag-asenso. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa siyensya, teknolohiya, o mga isyung panlipunan. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga latalain na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng sibilisasyon, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong pagkatao bilang isang progresibong individual. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong kapayapaan. Iwasan ang pagiging masyadong aloof o malayo sa damdamin ng iba sa iyong pagnanais na maging objektibo, dahil ang pagtanggap sa emosyonal na suporta ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng isang matalinong pakikipagkapwa-tao sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pagpapanatili ng isang bukas na puso sa gitna ng iyong mga lohikal na pagsusuri ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka mawalan ng koneksyon sa mga bagay na may sapat na halaga para sa iyong emosyonal na pag-unlad. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong kaluluwa nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at kaganapan. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano para sa kinabukasan. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa-tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang digital na iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa hinaharap na mga taon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan sa mga makabagong batas ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa bilis ng iyong pagpapasya. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng pagdiskonekta sa mga gadget o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng loob upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pagpapahinga. Ang kaayusan sa iyong digital na buhay ay refleksyon ng kaayusan sa iyong isipan, kaya ang pag-aayos ng iyong mga files ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang dami ng impormasyon sa maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyo bukas.
Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na seguridad ay matatagpuan sa pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng iyong intelektual na tagumpay at ng iyong panloob na kapayapaan na walang anumang katumbas na halaga sa mundo. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 4, 13, at 22. Ang iyong maswerteng kulay ay dekuryenteng asul o pilak na sumisimbolo sa inobasyon at kalinawan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aayos ng iyong email, ang pag-aaral tungkol sa mga makabagong gadget, o ang simpleng pakikipag-usap sa isang kaibigan tungkol sa mga pangarap na nais ninyong abutin sa hinaharap ng may sapat na sigasig at pag-asa.